Hazel B. Reliosa. There you go! Good morning. God is good all the time. God bless po. Welcome to our 4th year anniversary. Let me greet first lahat po ng mga involved para maging possible itong ating 4th year anniversary. Siyempre, palakpakan po natin ang ating mga minamahal na BODs. Headed by our President and CEO, Ms. Mariel Reliosa Astudillo. Our VP for Finance, mas sikat ho ito kaysa sa akin kasi siya yung may hawak ng kaban. VP Leo Reliosa. Siyempre, ang aking pong mini-me, our VP for Operation, Ma'am Ana Lorraine Reliosa. Siyempre, ang John Lloyd, hindi lang ng TPC kundi ng LLIC, VP Santi Dayaw. Basta Dayaw, alam mo na. Magaganda at mga gwapo, di ba? Siyempre, our chairman of the board, Sir Dave. Alam niyo naman si Sir Dave. Lagi lang nakakulong sa system ngayon. Siyempre, our general manager, Ma'am Nina Alvarado. Siyempre po, ang mga kasama nating nag-umpisa nung pinangarap ang company na to, our GUB directors, dito yung ating mga to our business partners, Ma'am Esther, Sir James. Talagang from day one po kasama namin sila nag-conceptualize nung company. And I miss Mr. Park and Mami Luchi. And to all our business partners, to our Korean friends here, to our top leaders and awardees, congratulations doon po sa mga nakatanggap ng award. Alam niyo po, ang dami ko dapat batiin dito. Subukan kong isa-isahin pero yung iba siguro si Ma'am Mariel na iba. To our LLIC ambassadors, may utang ako rito ng isang event kasi hindi ako nakapunta nung opening ng kanyang kay Doc Joseph Lee. Doc. Kay Ma'am Janina Lorelai and Miss Lara Silvana. Then again, Ma'am Esther, Mr. James Park, Miss Lovely Park, and Miss Mary, is it Gialogo? To my family, dito yung mga kapamilya natin, and even our employees din from our mother company. Welcome to our 4th year anniversary. Alam niyo po, sa buhay natin, meron daw dalawang araw. There are two important days in our life.
nung panahong ipinanganak tayo, and doon sa panahong pupunta tayo doon sa destination natin. But, ang critical, yung gap nung panahong ipinanganak tayo at yung petsang darating tayo sa destination natin. That's what we called journey. Yun po yung critical, yung gap. Along the way, doon sa journey na yon, marami pong pwedeng mangyari. Yung journey natin papunta sa destination, doon marami mga challenges. Doon natin mamimit, ma-encounter. We will experience a lot of challenges, pain, rejection along the way, along our journey. Si LLIC po, ipinanganak 4 years ago. And we are still on our journey going to our destination. And for sure, majority of us here, naka-experience na tayo ng pain, rejections. Marami diyang magsasabing hindi mo kaya. Marami magsasabi diyang hindi yan yung talaga magbibigay ng mga pangarap mo. Pero alam niyo po, based on my personal experience, actually, ginawa nga nila ako ng speech pero hindi ko sinunod yun kasi gusto kong every time magbibigay ako ng message, gusto ko galing direkta sa mga experiences ko at galing sa puso ko yung mensaheng gusto kong iparating sa mga taong gusto kong bigyan ng inspirasyon. Sigurado po ako, yung 4 years natin, habang nasa journey tayo, ang dami natin mga experiences. Napakarami yan. Pero alam nyo, ang pagharap sa mga challenges, hindi importante kung ano yung challenge na meron ka. Ang importante kung paano ka nagre-react doon sa mga challenges na meron tayo. Tama po? Ito yung reality ng buhay. We are living in a very colorful world. Very challenging, very colorful. Pero ang dapat, flexible ka at alam mo kung paano magre-react sa bawat challenge or bawat situation na darating sa buhay mo. Nakakatuwa ang mundo, nakakatuwa ang buhay. Sigurado ko may kanya-kanya tayong kwento. May kanya-kanya kwento bawat individual. Nakakatuwa ang mundo. Minsan yung mga taong nag-encourage sa iyo, nag-convince sa iyo pumunta rito sa konseptong ito, na akala mo sasamahan kang dulo, hanggang dulo. Sila pa yun ang iwan sa ere. Tama ba? Ma'am Jenny, nararamdaman kita. But believe me, kung paano ka magre-react will define you. Alam niyo ba, hindi rin ako libre dyan. Na-experience ko rin yan. Segue ako papunta naman sa politics. 2 years ago, 3 years ago, may nag-convince sa aking para subukan ng politika. Kinonvince ako. Na-convince. Akalain mo yung nag-convince na yun sa akin, siya pa yung kalaban ko ngayon. Last minute nag-file, dapat wala akong kalaban. Last minute nag-file. Ano ibig sabihin? Yung reaction ko doon sa mga nag-i-action nila, hindi ako apektado ron doon sa situation na nangyari. Yung reaction ko kung ano yung situation, yun yung importante. Tama ba? Kaya a gentle reminder to all of you, to all of us here, kung paano tayo magre-react sa mga challenges na darating sa buhay natin.
Yan ang magdadala sa iyo doon sa success na hinahanap mo. Konting kwento pa rin po kasi tuwan-tuwa ako to see familiar faces. Andito yung grupo ng mga taga-Sambales before, 12 years ago. Ha? Manex? Mark? Pare Roman? Alam niyo ba, 12 years ago, nung nakita nilang nangangarap kami ni Vice Santi, that was 12 years ago. Imagine niyo yung journey na yun, yung 12 years na yun. Ang dami po nangyari doon sa 12 taon na yun. Noong nag-umpisa kami doon, alam niyo, yung sinasabi ko from the day we were born, yun din yung panahong, dumating din yung time na nag-umpisa ka mangarap. At yung pagpunta sa destination, yung success na hinahanap mo, yung gap, yun ang importante papunta sa success. Kasi yun, nung case sa case ko, nung umpisa ako mangarap noon, pag titignan yung credential ko noon, sasabihin mo, hindi ako qualified eh. Doon sa laki ng pangarap ko. Pag tinignan mo ang resume ko, hindi ako qualified. Kasi pangarap ko noong araw, sabi ko someday gusto ko maging presidente, CEO ng isang company or ng maraming kumpanya. Hindi naman ako nakapagtapos ng college. Doon pa lang baksak na ako, tama ba? Sino mag-hire sa akin na na company na para kunin akong presidente or CEO? Walang kukuha sa akin doon. If there is a will, there is a way. Kung walang kukuha sa akin, hindi magtayo ako ng sarili kong company para maging presidente CEO ako. Tama ba? Kahit kumpanyang nag-upisa sa maliit, matatawag kong akin at amin. Dahil may pangarap, dahil naniniwala, dahil laging merong guidance sa Panginoon, dumating yung time, yung pangarap na marami nagsasabing hindi kaya, yung marami nagsasabing hindi ako qualified, yung resulta na nagsalita na kaya pala. Tama po? Kanina ko pa narinig yung loyal na yan, yung loyalty na yan. Alam niyo po ba, yung loyalty, hindi mo yan mai-insist or mai-impose na dapat gawin nila. Dapat nanggagaling sa mga personal nating desisyon ang pagiging loyal sa iba't ibang bagay. Tama po ba? By Santi, loyalty. Telma, alam mo na. Huwag ka mag-alala. Parehas tayong loyal. Marami po nagsasabi noon na hindi qualified. Yung company na itatayo mo na yan, ilang months lang yan, hindi naman qualified yan. Marami yung ganon. Maraming magja-judge sa'yo. Maraming magsasabing sobrang laki ng pangarap mo, mukhang hindi naman posible. Ang dami-dami nilang sinasabi. Ang sinasabi ko po sa inyo, huwag mong pakinggan ang ingay ng mundo. As long as naniniwala kang kaya mo, walang po pwedeng pumigil papunta sa mga pangarap para sa pamilya at para sa sarili mo. So yun po, yung journey na yun ang lagi natin bantayan. Yung sarili mo, di ba lagi ko sinasabi even sa TPC noon, manage your expectation. Hindi lahat ng kasama mo nag-umpisa makakasama mo sa dulo ng tagumpay mo. Ang importante, i-check mo yung sarili mo, hindi ikaw ang nawawala doon sa journey papunta sa success. Tama ba? Tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan. Yung ba mga dati mong kasama last year, katabi mo pa ba? Ngayon, kung di mo nakatabi, we don't care. Basta importante, nakaupo ka pa rin dyan sa table na yan kasi papunta ka sa success.
O, alam nyo na, 2024 na. Next year, 2025 na. Yung marami nagsasabi nung mukhang hindi ko kaya puntahan ko ano yung mga pangarap ko noon. Marami nagsasabing hindi po pwede mangyari. Baka magulat sila. Baka hindi lang mayor, baka maging senador pa. Joke lang po. Pero pwedeng subukan. Gusto ko man pong GM, gusto ko man pong masamahan kayo hanggang dulo ng program natin, ng ating celebration for today. But unfortunately, meron bigla patawag din isang senador. Magkikita kami ngayon. And gusto ko man samahan kayo sa dulo. Sorry po kasi nga naging politiko na ako dahil dito kay Sir Leo. Siya ay nagpumbisi sa akin So, ulitin ko lang po, mga minamahal kong LLICians. Ang pagpunta sa mga pangarap natin, hindi mo dapat idinidepende sa mga desisyon ng mga taong nakapalibot sa iyo. Maaari kayong mag-share ng mga vision, pero yung action papunta sa mga pangarap natin, huwag mong idepende sa magiging desisyon ng mga kasama mo. Kasi walang ibang aabot ng mga pangarap mo, kundi ikaw pa rin. First thing in the morning, always ask for God's guidance. Believe in yourself. Hard work. Hard work. Hard work. And believe me, 3, 4, 5 years from now, mas maganda ang sitwasyon mo kumpara noong mga nakaraang panahon. At sana po, after my message to you, pag uwi nyo, iba na yung feeling mo bago pa pumunta kanina rito. Dapat dala-dala mo yan. Dapat nabuhay muli ang mga pangarap mo. Dapat nabigyan kita ng inspirasyon kasi sa totoo lang po, kahit ako, hindi ko pa rin kayang paniwalaan kung ano yung pinagkaloob sa akin ng Panginoong mga achievements sa buhay, hindi para sa akin. Naniniwala kasi ako kung ano yung mga achievements and success na ibinigay sa akin, ginamit lang ako para magpatotoo sa mga tao na basta nangangarap ka, kahit hindi ka qualified, walang imposible. Darating ang panahon, ang tagumpay, hawak mo. Maraming salamat po. Happy 4th year anniversary. See you again next year. At sana po yung mga, kahit sa TPC po, like mo sinasabi yan, meron tayong once a year na recognition. Ang entabladong ito po'y tagpuan ng mga taong nagtatagumpay at nangangarap at may ginagawang aksyon para sa kanilang mga pangarap. Kaya kung sakaling hindi ka pa nakakatungtong sa entablado ito para tanggapin, dapat mag-double time ka kasi ang goal mo simula ngayon at sa mga susunod na taon, dapat lagi kang kasama sa tagpuang ito na bitbit ang tagumpay para sa mga pangarap. Maraming salamat po and God bless you.